Sekretary, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning po. Good morning, Joel. Good morning, Weng. Opo, binibida ko kay Weng. Marami akong kamag-anak tumatawag sa akin. Tawagan daw kita para daw ireklamo yung mga nagkakaraoke. Buti nabanggit nyo na to. Kundi, pati si Secretary John Vic, gagambalain ko. Para, Diyos ko. Ito ba, Secretary, ano ang naging nito? Parang trigger. Para ito'y ipag-utos at ito pa'y renewed campaign para ho doon sa mga nag-iingay sa mga sa mga barangay, sa mga lugar. Bunga to ng galing sa ating Pangulo na sinabi niya. Tignan mo naman ng top 3. Siya itong conversation namin Top 3 concerns ng Filipinos lumabas sa survey. Number 1 yung corruption. Number 2 yung jobs and security. Yung job security. Number 3, criminality. Pero, sabi ko, pero sir, tignan nyo naman, ang trust rating ng police, 71%. Performance rating, 75%. So, ang sabi nung nag-survey sa amin, kasi ang mass media daw, ang first 3 stories lagi ng top news stations is always about crime. So, in people said, yung crime yan yung pinag-aralan namin, you have to go after the small ones, then the big ones become easier. So, sabi niya, let's make the streets safer. It is our job to make the people feel safer. Kung ano man ang pinuportray ng media, hindi kasalanan ng media yan, trabaho niya yan. Pero trabaho namin ay, gampanan naman yan, lalo na yung trabaho namin, lalo na yung mga araw-araw na ginagawa ng mga tao. Kaya dyan nabuhay yung Safer Streets Initiative, Safer Cities Initiative. Okay. Secretary, tanong, ito kasing kampanya na ito ay dati na may mga pundasyon nito, mga ordinansa ng mga lokalidad, hindi po ba, ng mga lungsod, municipalities. Bakit kailangang humantong tayo na kayo na mismo pa ang kumilos dito, Secretary? Hindi ba ito pwedeng trabahuhin ng LGU, pati po ng mga barangay level? Pwede naman, pero hindi concerted, hindi united ang effort. Ngayon kasi, lahat ng cities, siyempre, iba dyan, nakatira Caloocan, nagkatrabaho sa Makati, sasakay ng tren. Hindi naman pwede sa Makati safe sila, sa Caloocan, hindi. Dapat yan, concerted effort talaga para sa lahat, na iisa ang pananaw ng mga barangay, iisa ang pananaw ng polis. Kung may emergency, kung may makulit, tumawag sa 911, magre-responde kagad ng pulis papunta ron. Okay, Secretary, kung halimbawa po, baka isipin kasi ng taong bayan, ang laki ng problema ng Pilipinas ngayon, energy crisis. Pero itong pagtutuunan ng DILG, baka para po sa ibang tao, mababaw itong kampanya na ito. Pero kung kayo po ang magpapaliwanag sa amin, ano ang idudulot nito na buti sa buhay ng mga Pilipino? Alam nyo, Weng, John, may anak kayo, di ba? At alam nyo, na biyahe sa gabi yan, nag-aaral, nagkatrabaho. Opo. Di ba mas mababanayad kayo matutulog sa gabi kung alam nyong safe ang ating mga lansangan, na kahit nagpa-public mga anak natin o nagko-commute o nag-grab, alam mo na safe silang makakauwi. Di ba kasama sa well-being ng bansa yan at well-being ng bawat bahay? Alam ko maraming problema, alam ko may energy crisis tayo, pero DILG ako trabaho ko yung peace and order, yung safety. Gagampanan ko ang aking mandato sa gantong paraan, yung maliliit na bagay na lumalaki ang epekto. Okay. Ito lang, Secretary, alam ko, actually, Weng, napakahalagang, napakahalagang usapin ito. Dahil kung natatandaan mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang utos niya yung pagpapanatili ng kaayusan sa barangay level. Ayaw niya ng may karaoke. Ay bawal 'yon. Pinagbawal ni Digong 'yon ang mga panahong siya ang namumuno sa bansa, ito lang Secretary, yung pagtatakda po ng oras. Pwede daw yatang magkaraoke hanggang alas 10 ba? Tama ho ba? Doon sa hanggang alas 10 ng gabi. Talagang pinapayagan namin. Kasi paano makakatulog yung kapitbahay mo kung hanggang alauna nagkakaraoke yung Hindi katabi ba mo, late diba? na yung 10 p.m. Dito pa naman sa atin, uso, birit. Diba? Kami. Paalakasan talaga. Opo kami. Bigyan naman, kung ayaw nyo matulog, magpatulog naman kayo ng iba. Kami po ni Rowena, kung matulog kami alas 8 ng gabi. Paano po yung mga gusto matulog na alas 8 ng gabi? Hindi ba masyado ng late yung 10 p.m., Secretary? Dapat hindi Well, dapat that's the talaga most maingay. reasonable kasi last shift ng trabaho 10 p.m. Yung last shift sa gabi.
Oo. So, I think that's the most reasonable na cutoff. Kung mas maaga pa naman doon, Mm-mm. baka naman oppressive masyado. May happy compromise na yung 10 p.m. 10 Okay, p.m. 10 So, p.m. ito ay Oo. para dun sa karaoke. Yung Sa karaoke. karaoke ito. Ayun. Tsaka videoke. Kasi At saka nakaranas ako yung curfew ng mga 18 and below, dapat by 10 10 o'clock nasa bahay nasa na sila. bahay na. Ito ang tanong, Secretary, sa curfew. Kung ang bata below 18 naglalakad sa kalye, minor de edad ito, siya ba ang paparusahan o magulang niya? Pareho. Mhm. Dadalhin sa DSWD yan. Mm-mm. Pero kung recidivist na makulit talaga, magulang na rin Paulit-ulit. naman mananagot. Okay. Ano ang parusang tatanggapin po ng magulang? Sorry, Magulang. Joel. Titignan ko pa yung batas pero pareho sila dyan eh. May responsibility kasi ang magulang para mga bata eh. Sila dapat ang nag-aalaga at simusiguradong ando doon sila sa bahay. Ano po yung magiging sandigan o basihan ng pagpapato sa kanilang ng parusa? Ang lahat po ng mga LGU natin may mga ordinance na para dyan eh. So hindi po national law yan but Opo. ordinances in the cities. So pag sinabi nito na sa ordinansa, pag ikaw uminom ka sa kalye, nahuli ka, 2,000 piso, may community service ka na 6 na buwan, yun ang ipapato sa kanila. Maaga dyan yung mga kaso niyan. Pero Okay. depende yan sa city. Pero madalas halos ganyan na level. Kung Okay. may ordinansa na, bakit nangyayari pa, Secretary? Yun ang tanong. Ano pa? Kung meron ng ordinansa, bakit pa nangyayari? Ba't kinakailangan nyo pang Kasi hindi nga iutos? concerted effort eh. Mm, Iba kasi kung nasa national consciousness na bawal talaga. Mm-mm. Siyempre, kung sa dami ng ginagawa ng barangay, hindi na ginagawang priority yung mga yan. So ngayon, ang pinaka-effective dyan, barangay. Pero, ang pinaka-primary siyang barangay. Pero, pinaka-effective police. Kasi ang barangay, nakikisama rin yan eh. Mm-mm. Di ba? So, ang police kasama nila ngayon para manita talaga at para suyurin na lahat ng mga lansangan natin. tama Basta- bang ano yun, na manatiling merong ganyang ingay, noise pollution dahil yung barangay nakikisama? Wala ba silang pananagutan dito, Secretary, pag binali Yun na nga. nila yung Kaya utos nga ninyo? meron din. Kaya nga dapat gamitin ng mga tao ang 911. Mm-mm. Tumawag kayo kahit saan naman sa Pilipinas 911 na ngayon. Tumawag kayo, specify nyo kung nasa na pulis na. Okay, Secretary, kung halimbawa, doon sa bawal kang maglakad na nakatopless ka, Oo. shirtless ka, bawal kang uminom sa kalye, nakalatag ang lamesa mo, bangko, nagiinuman Opo. kayo, magkukumpare, bawal din yung hanggang 10, lagpas 10 p.m. nagkaka-video kay karaoke ka pa. Pero doon sa curfew sa mga minor de edad, meron bang konsiderasyon doon? Meron po. Ano Basta papakita nila yung enrollment card nila. Iba dyan kasi yung mga college, alas 8, alas 9, last class nila. Pauwi pa lang sila alas 10. So may consideration. Iba dyan nagkatrabaho na sa mga factory. Katulad sa amin sa Cavite. Opo. Ang last shift sa amin, alas 10. Meron dyan 18 years old, pinapayagan na magtrabaho. Kung pauwi sila galing trabaho, ipakita naman yung work ID nila eh. May consideration yan. Okay, ang Pero yung palaboy-laboy lang, ay bawal na. at saka yung mga nagagang war, Secretary. Ang dami mga bata na yung nagagang war. Ay, dyan na nga ako pikon na pikon yung mga geng-geng na yun eh. Mga batang walang magawa. Ayan talaga, paghuhulihin na namin lahat. So, gumagamit pa yun ng paltik, yung Ay, homemade na tama. mga baril-baril. Tama. Yung iba Tama. na, Napakagaling. So, nadadamay nun eh. Oo. ano yan eh. Bunga ng social media yan eh. Diyan sila nag-aasaran. Diba? Magtatrash talkan sila. Sabay, kung magkita sa kalya, yan, salpo ka na. Lahat yan, huli na rin namin. Tigil na, we have to make the Philippines safe. And it's our responsibility. Kanina, collective responsibility, hindi rin responsibility ng pulis yan, pero responsibility ng lahat ng mamamayan. Kung may makita kayo mali, tumawag kagad kayo sa 911, pupunta ang agad ang mga pulis yan. Okay, dun sa possibility naman na may mga pulis na umabuso sa pagbibigay sa kanila ng additional poder na ito, Secretary, ano po ang inyong habilin sa kanila? Ay, siyempre, ang pinaka number one na laban dyan, cellphone. Mhm. Video nila kung abusado ang pulis. At ako, mahigpit ako dyan. Mabigat ang kamay ko sa pagdating sa Napolcom eh. Basta abusado ang pulis, tinatanggal ko talaga. Okay. Yung issue tungkol po sa oil price hike at yung presyo ng produktong petrolyo, meron po ilang mga gasolinahan, Weng, hindi pa dumarating ang Tuesday o Monday, sarado na. Nagtataas na at Eh, sarado na. sarado na. Wala na raw Oo, stock. Wala raw stock. Oo. Meron bang ano ang participation ng DILG o kaya ng police? Hindi po eh. Ano po yan eh. DOE po yan, tsaka DTI. Mm. Sila po ang in charge po dyan. Kasi
thin line between criminal enterprise ang ginagawa nila eh. Hindi kami sigurado. So, pero ang makakaalam niyan, DOE at saka DTI. Okay, so labas ang DILG Parang dito. kayo Although ang ay- PNP tumutulong daw po sa pagmomonitor ng mga nagsasara ng mga gasolinahan, Secretary. Oo, siyempre titignan namin kung... Pero wala kasi kaming police powers para tignan yung ano Yes. nila eh. Yung Yung stocks kung ano nila, laman ng tangke. inventaryo. Yes. oo. Oo. That is beyond their... Ah. that is the commerce of man. Sila yan eh. So ang tanging So- magagawa ng PNP doon ay silipin lang kung nagsara, tanungin kung bakit nagsara, and that's it. Oh, I-report ganun na lang. sa DTI. Usually DOE tsaka DTI talaga ang mag-monitor niyan, hindi kami. Okay. Pwede ba namin matanong sa inyo anong pinakahuling development doon sa sana paghanap, si Saldi paghanap ko. natin kay Saldi ko? Secretary. Well, si Saudi ko, naka-apply na kami ng red notice. I think we should get the red notice anytime this week or next week. Si Atong Ang, ang latest balita namin, nasa Vietnam. Vietnam. Okay. Anong Vietnam. Kailan efforts? pa siya So, nandun? inaano namin, gumagawa kami ng diplomatic efforts para kausapin yung counterparts namin doon. Para tignan yung mga immigration records nila kung ano doon talaga. Pero ang latest intelligence namin, nasa Vietnam siya. Na-trace nyo na kung paano siya nakalabas ng bansa, Secretary? I think sa backdoor siya dumaan eh. Nung a-announce na arestohin na siya. Doon siya sa Mindanao, papuntang Malaysia. Tapos umabot siya ng Vietnam. So matagal na siyang nakalabas ng Pilipinas nung ina-announce na for arrest na siya, Mga umalis na 2 siya. weeks before yata nakaalis na via backdoor. Aba, okay. naisahan tayo doon, Secretary. Meron ba tayong extradition treaty sa Vietnam? Meron. Ayun. So, pwede. sisigurado lang namin ngayon. Kausap na nila Chief PNP, yung mga counterparts sila. So, malalaman natin yung resulta. Pero si Saldi nasa Portugal pa rin. Portugal pa rin siya. Portugal pa rin. Alright. Secretary, thank you ha. Ay, Sir, teka, sandali. Okay. May pahabol kami. Kamusta ang Bureau of Fire Protection? Naubos daw yung mga tauhan doon ah. Awa ng 902. Diyos, 700 ng tinanggal ko, yung mga fire inspectors, hindi pa rin tumitigil eh. Hanggang ngayon? Oo, ibiro mo, yung 45 na pinakamataas sa BFP, tinanggal ko na, kinasuhan ko lahat, suspendido dahil sa bid rigging nila. Tapos itong fire inspectors, nilagyan ko na ng body cam. Magaling. Ganun Ang pa rin. transaction nila over the phone. Aba. Hindi live. So ano ginagawa ninyo? Paano nyo nasasapat yung mga yan? Yung gumagawa ng So, ganitong klase? wala na. Kung mabait man kayo, hindi. Para sa akin, lahat kayo magkakasama na. Tinanggal ko po na lahat. Yung mga tag-ibang mga bata pa na nasa probinsya, dadalhin ko rito. Titignan natin kung gaganda ang sistema nila. Pero ang systemic change talaga dito, mangyayari, kung i-decouple ang business permit sa fire inspection permit. Doon kasi ang hiwalay. hold up yan eh. Hindi ka makakatanda negosyo kung wala kang fire inspection permit. Dapat separate na yan. Hindi na siya magkasama. Linawin ko lang, Secretary, yung 902 na fire inspectors na sinibak ninyo, lahat ba yun may sabit? Merong ginawang kalokohan or ilan lang sa kanila? Parang may sistema na sila lahat eh. Hindi pa rin tumigil eh. Alam nila kung paano sikot-sikot para pailaliman ba? Oo eh. Nilalaro lang kami. Ah. Ako, pinakayo ko, ginagago ko eh. Ginagago na nila ako. Lahat na ng pakiusap, ginawa ko. Lahat ng technology, ginamit ko. Pero mas magaling talaga sila sa akin. Surrender na ako. Tatanggalin ko na lang sila. Ililipat ko lang sa ibang lugar. Lahat po ba yun kakasuhan? Hindi wala kaming actual case ma-develop. Pero ang daming complaints. Takot lang sila kasi baka sila balikan. Hindi madadala yun, Mula Secretary. big time na negosyante hanggang small time, ang dami nagko-complain sa akin. Okay, lang, Pero- hindi sila mananagot sa batas kung gano'n walang kaso, Secretary. Unti-unti yan, may mga case build-up kami. Ang importante lang, maayos ko muna yung sistema. Okay. Diba, gawin kong foolproof. Pag i-decouple talaga ang business permit sa fire inspection permit, mawawala lahat yan. Ayan kasi ginagamit na pang hold up eh. Yung hindi ka makakanegosyo kung wala kang fire inspection permit. So paano tatanggalin sa listahan ng requirement? Hindi, ihiwalay lang. Kasama yan Ihiwalay eh. lang. Kasama sa requirement yan eh. Hihiwalay lang. Oo. Lalo na itong NCR, pinaka-noto. Kaya lahat ng inspector ng NCR, nilipat ko talaga eh. Magkano daw po yung Kasi- kinukuha hinihingi nila, Secretary, kapalit ng mga permits na Ay, yan? ang isang fire extinguisher, ang halaga nun dapat 1.5 lang. Si benta nila 5,000. Oh. Ganun Yung na mga racket permit, yan eh. anong Tapos kapalit sumisipa yan ng pagkang pataas. Hanggang hepe nila, hanggang pataas. Pataas yan. Requirement yan sa kanila. Paano yun, sir? Para may quota na may bibenta na May fire quota. extinguisher? May quota sila.
na bilang na nila kung ilang negosyo sa bawat region nila, bawat lugar nila. Tapos may quotas sila sa bawat lugar. Okay. Doon sa mga permit naman, magkano ang kapalit noon? Meron dyan. Meron akong isang doktor na malapit sa akin sa Pasig. Mhm. Para lang magkaroon siya ng occupancy permit. Mhm. Sinarge siya kanya ng BFP 30,000 under the table. Bahay lang yun bahay. 30,000? 30,000. Mahal ng permit ng BFP Hindi, mahal ang Ang fire lupit ng mga extinguisher sa yan. kanila. Grabe. Klase. Kaya hindi ko talaga sila titigilan eh. Di ba? Sige na natin sino na mapikon sa amin dalawa. Di ba? Alright. O Sino sige. na mag-surrender. Abangan namin yung mga development. In the Sir, good meantime, bawal mo magsuot ng fishnet kasi para di siya nakaubad. Tama ho ba? Apo. Bawal. Bawal po. Pangit Bawal naman nakahubad sa nakapishnet kalye. na lalaki. That's in sense of civility naman. Huwag naman kayo magubad sa kalye. Hindi, Pwede tsaka- naman magsando I think yung kampanya din na ito, Secretary Joel, iba parang pagbabalik ng urbanidad eh. Kasi maraming Ayun nga. lugar sa Oo atin nga, nawawalang oo nga, urbanidad eh, di ba? Damay nyo na rin yung Opo. mga sampayan ng kung ano, pati underwear nakasampay sa gilid ng bahay, Secretary. Opo. Di ba? So marami tayong gagawin unti-unti. Inumpisahan ko lang dito. So dito yung mga open muffler na may ingay. Yung mga bata ng kamotor gusto maingay motor nila. Opo. Sunod yan. Marami tayong sunod to make the city more livable, more tolerable. Ay, salamat naman. Diba? Secretary. Napaka-stressful na nga ng bayan ng buhay ng Opo, Pilipino. opo, These opo. small things matter. Yun, no? Nag-a-add up yan para maging mas tolerable ang buhay natin. Secretary John Vic, salamat. Good morning, sir. Thank you. Thank Maraming you. salamat po.